Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 371. Sa huli, naubos ang kanyang lakas at bumagsak siya sa mga bisig nito. Hindi na halos makahinga si Iris bago marahang binitawan ni Leon ang kanyang labi at tinapos ang mainit na halik. Ikaw na loko, iyon ang unang halik ko, paano mo nagawa iyon? Namula siya at bahagyang sinuntok ang dibdib nito. Unang halik, hindi yan tama, matagal ko nang nakuha ang unang halik mo, sabi ni Leon habang naaalala ang unang beses na hinalikan niya si Iris. Ano ang sinasabi mo? Kailan pa iyon? Ginawa mo ba? May ginawa ka ba sa akin noon na hindi ko alam? Tanong ni Iris na nagulat. Hindi aaminin ni Leon at sinabi niya, naalala mo ba noong binigyan kita ng mouth-to-mouth noong una tayong nagkita, sa akin na ang unang halik mo. Mula pa noong una niya itong nakita, inisip na niya na wala nang mas maganda pa rito, at hindi niya kailanman inakalang magiging kanya ito. Tumigil ka na sa pagyayabang, lagi ka na lang lumalapit sa akin, sabi ni Iris habang nakatingin sa kanya ng nahihiya. Napatigil si Leon nang makita ang nakakabighaning tingin nito at tinanong, Iris, magiging girlfriend kita ba? Pag-iisipan ko, depende sa iyo, sabi niya habang umiiwas ng tingin. Wala nang dapat pag-isipan, hindi ka pwedeng tumanggi, ituturing ko na lang itong oo. Girlfriend na kita mo lang ngayon, sabi ni Leon na tuwang-tuwa at niyakap siya ng mahigpit. Alam niya na may mga babaeng nahihirapang aminin ang tunay nilang nararamdaman, kaya nagdesisyon siya na ang magpasya para dito, bilang lalaki kailangan niyang maging mas maagap. Bakit naman, tanong niya na bahagyang naiinis. Hindi akalain ni Iris na ang isang kasing kalmado ni Leon ay magiging ganito kapilit at na magiging girlfriend siya nito nang hindi man lang nabibigyan ng pagkakataong tumanggi. Dahil dito, sabi ni Leon at muli niyang hinaplos ang labi nito bago muling hinalikan ng mas mainit kaysa kanina. Mabilis ang tibok ng puso ni Iris habang unti-unti siyang natutunaw sa halik. Alam ni Iris na may nararamdaman siya para kay Leon, at dahil hindi niya ito matanggihan na pagtanto niya na maaari siyang pinutol ni Leon ang sasabihin niya. Talagang masaya siya. Halos lumundag sa tuwa si Leon. Si Iris ang pinakamagandang babae sa Springfield na may napakaraming manliligaw, na kabilang ang mga magagaling na binata. Napuno ng saya si Leon at sobrang saya niya dahil pumayag si Iris na maging girlfriend niya. Hindi niya mapigilan ang kanyang excitement, kaya lumapit siya para muli siyang halikan, ngunit pinigilan siya ni Iris. Pwede mo ba akong hayaan munang matapos magsalita? Maaari akong pumayag na maging girlfriend mo, pero maaaring hindi pumayag ang lolo at tatay ko, kaya kailangan mong magsikap para makuha ang kanilang pagsang-ayon, babala niya na may halong pag-aalala. Matagal na siyang may nararamdaman para kay Leon, pero dahil magkaiba sila ng estado sa buhay, hindi niya agad magawang pumasok sa isang relasyon. Si Leon ay isang ulila lamang na walang background, at dati nang may asawa, kaya malinaw na hindi papayag ang pamilya niya sa ganoong relasyon. Hindi pa laging maganda ang relasyon ni Iris sa kanyang ama, kaya hindi niya masyadong iniisip kung tutol ito, pero malapit siya sa kanyang lolo at hindi niya ito kailanman sinuwi noon, at kung tutol ang lolo niya kay Leon, maaaring mapunta siya sa isang mahirap na sitwasyon. Sa kabutihang palad na patunayan ni Leon ang kanyang kakayahan, hindi lamang siya nakatulong sa pamamalakad ng negosyo ng kumpanya, kundi nakapagbuo rin siya ng koneksyon sa Shears at kay Fane Paul. Dahil sa potensyal na ipinakita niya, maaaring makuha ni Leon ang pagsang-ayon ng kanyang lolo kung magsisikap siya, kaya maaari silang magkasama ng walang alalahanin. Oo, magsisikap ako para matupad ang inaasahan mo, tumanggo si Leon ng may pag-aalinlangan, at gusto sana niyang banggitin ang Synth Ion Group pero mukhang nagseselo si Iris kay Janice at Cynthia, kaya baka magalit ito kung malalaman ang pakikipag-partner niya sa kanila. Sa ngayon, mas mabuti na itago muna niya ang tungkol sa Synth Ion Group hanggang makamit niya ang isang bagay. Kumatok. Biglang naistorbo ang dalawa ng katok sa pinto. Agad na kumala si Iris sa bisig ni Leon na parang natakot na mahuli. Kasabay nito pumasok si Luisa dahil hindi nakalock ang pinto. Nang makita niya ang namumulang pisngi ng kanyang pinsan, agad niyang naintindihan ang nangyari. Luisa, bakit ka nandito? Gabi na, hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni Leon na naguguluhan.
Kakalang nila na naging magkasintahan ni Iris at gusto pa sana niyang palalimin ang kanilang relasyon ngunit napagtanto ni Leon na ang tagumpay o kabiguan niya sa panliligaw kay Iris ay nakasalalay kay Luisa. Ano ba ang sinasabi mo? Anong inappropriate na mula si Iris? Seryoso ako, ang ganda mo, kaya mahihirapan ang sinumang lalaki na pigilan ang sarili sa harap mo. Si Leon ay tao lamang at hindi makakapigil sa kanyang sarili kung kayo ay magkasama sa isang silid. O teka, hindi ko na siya matatawag na Leon. Dapat kitang tawaging pinsan kung kapatid ng asawa mula ngayon. Commandant si Luisa kay Leon. Hindi ba tama iyon? Oo, tama iyon. Tumango si Leon at nasiyahan sa paraan ng pagtawag sa kanya, ngunit napagtanto lamang na inamin niya na hindi siya makakapigil sa kanyang sarili. Kayong dalawa. Tinitigil ni Iris si Leon at labis na nagnanais na makapagtago na lamang siya. Sige na kayong dalawa, nandito ako para sa seryosong bagay. Hindi pa tayo nagsasanay ngayong araw. Simulan na natin ang pagsasanay. Pagmamadaling sabi ni Luisa. Sobrang sigla mo naman pagdating sa pagsasanay. Umikot ang mata ni Leon. Siyempre naman, pinapangarap ko ang araw na magiging dakilang guro ako at makakatulong sa iba. Masiglang sabi niya habang hinahawakan ang mga braso ni Iris at Leon upang hilahin sila papasok sa silid ni Leon. Hindi natin kailangang pumunta sa silid ko. Maaari tayong magsanay dito mismo, sabi ni Leon. Tama nga iyon. Sumang-ayon si Luisa bago muling hinikayat ang dalawa na magsimula na. Matapos ang ilang araw ng masigasig na pagsasanay, nasa dulo na ng kanyang kasalukuyang antas ng lakas si Leon at malapit nang lumampas sa antas ng gitnang pagkatamo. Parehong malapit na ring umabot sa susunod na antas sina Iris at Luisa, lalo na si Iris na may higit na likas na kakayahan kumpara kay Luisa. Ang pamamaraan na kanyang pinag-aaralan ay nagdulot ng malaking pag-unlad at inaakala ni Leon na aabot na ito sa antas ng gitnang pagkatamo bago matapos ang gabi. Ganito nagsimula ang kanilang paglalakbay bilang mga alagad ng sining ng pakikipaglaban. Samantala, parehong nagmadali sina Samuel at Marilyn patungo sa ospital nang malaman nilang malubhang nasugatan si Brody. Nang makita ni Samuel ang kanyang walang malay na anak na nakahiga sa silid para sa mga tanyag na pasyente, nagdilim ang kanyang mukha. Si Brody ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Dahil nawasak na ang parehong binti at kanyang pagkalalaki, hindi lamang magiging pabigat si Brody, kundi hindi na rin ito matutupad ang layuning ipagpatuloy ang kanilang angkan. Sa matinding galit ay sumigaw si Samuel. Marilyn, babaeng walang hiya. Kasalanan mo kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Lalo pang umapaw ang galit ni Samuel at sinampal niya si Marilyn sa mukha dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Ama, paulit-ulit ko na kayong binalaan ni Brody na itigil na ang paggambala kay Leon, ngunit ayaw ninyong makinig. Paano naging kasalanan ko ito? Sinubukan niyang pigilan sina Samuel at Brody noong pinaplano nilang kunin kasama si Xander, sa pag-asang makikinig sila. Ngunit pareho siyang binaliwala at ipinagsawalang bahala nila ang kanyang mga paalala. Bilang resulta, naranasan ni Brody ang masamang kahihinatnan ng kanilang ginawa. Babaeng walang hiya, paano ka nang ahas na sumagot? Kung hindi dahil sa iyo, hinding-hindi makakaalitan ni Brody si Leon at hindi rin siya magkakaganito. Ito ay lahat ng kasalanan mo. Sa tindi ng galit, gusto sanang sampalang muli ni Samuel si Marilyn sa mukha. Ama, itigil niyo na ito. Ang mahinang tinig ni Brody ay agad na nagpakalma kay Samuel. Brody, sa wakas ay gising ka na. Kumusta? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Nagmadaling lumapit si Samuel sa kama habang pilit na pinipigil ang kanyang galit. Ako, binuksan ni Brody ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit parang may bamara sa kanyang lalamunan nang maalala niyang hindi na siya buong tao. Brody, alam kong labis kang nagdaramdam ngayon. Kahit ubusin ko pa ang lahat ng yaman ng pamilyang ito, paputol-putulin ko si Leon upang maipaghiganti kita. Pinalo ni Samuel ang kanyang kamao sa mesa at galit na sambit. Ama, huwag niyo itong gagawin. Nanlaki ang mga mata ni Brody at muntik pa sanang tumalon mula sa kama kung hindi lamang dahil sa kanyang mga sugat. Brody, ano bang nangyayari sa iyo? Litong tanong ni Samuel. Ama, hindi niyo naiintindihan. Maaaring ulila si Leon, ngunit nagawa niyang makipagkaibigan sa mga Shear, mga Young, at kay Fane Poole.
3 sa 5 makapangyarihang pamilya sa lungsod ng Springfield ang handang makipagtuos kina Jacob Lowe at Anson, makaligtas lamang si Leon. Paliwanag ni Brody habang bakas ang takot sa kanyang mukha at mabilis ang tibok ng puso sa bawat pag-alala sa mga nangyari. Nasa likod ng 5 makapangyarihang pamilya ang mga pinakamalalakas na angkan na kayang wasakin ang mga Sullivan sa isang iglap lamang. Dahil nasa likuran ni Leon sina Harvey at Iris, kahit sina Jacob at Anson ay walang magawa sa kanya, kaya naman mas lalong walang kakayahan ang mga Sullivan na lumaban. Tiyak na kapag sinubukan pa ng pamilyang Sullivan na saktan muli si Leon, mas matinding kapahamakan ang kanilang kakaharapin at maaaring gamitin ni Leon ang kanyang ugnayan sa mga Shear upang tuluyan silang lipulin. Ano, nangyari ba ang mga bagay na iyan? Nanlaki ang bibig ni Samuel at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit kahit ang Flying Tiger na si Xander ay nahirapang harapin si Leon. Minaliit nila si Leon. Siyempre pa, ganoon din ang labis na pagkabigla ni Marilyn. 3 taon siyang naging asawa ni Leon at akala niya ay kilala na niya ng lubusan ang lalaki. Isang asawang wala namang maipagmamalaki, ngunit nakapagkamit ng ganyang kalakas na impluensya, 3 buwan lamang matapos silang maghiwalay. Kahit ang mga Sullivan ay kailangang makitungo ng may paggalang kay Leon, na nangangahulugang hindi na ituturing na banta ng mga Manson si Leon. Agad sa kanyang nanag ang matinding pagsisisi. Brody, hahayaan na lang ba nating makaligtas siya? Malungkot at galit na tanong ni Samuel. Bagamat puno siya ng hinanakit kay Leon dahil sa ginawa nito, alam niyang maaaring hatid ni Leon ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Masyadong mabigat ang magiging kapalit ng paghihiganti, at alam ni Samuel na hindi ito sasang-ayunan ng ibang miyembro ng kanilang angkan. Gayunpaman, nasugatan ni Leon si Brody sa paraang hinding-hindi na ito magiging buo muli, at hindi matatanggap ni Samuel na hayaan na lamang ito. Kabanata 375. Ama, napag-isip-isip ko na ang lahat matapos ang mga nangyari. Kailangan na nating itigil ito habang kaya pa natin. Ayokong isama ang buong pamilya sa kapahamakan na ito. Bukod pa rito, nagalit na si Ginoong Lowe at Ginoong Collins kay Leon at sila na ang baalang humarap sa kanya. Kailangan lang nating lumayo at huwag makialam. Mahinahong sabi ni Brody. Mas tumatag at lumalim ang kanyang pag-iisip matapos harapin ang kamatayan. Kahit nasaktan siya ng labis ni Leon, nakaligtas pa rin naman siya. Kahit na hindi na siya buong tao, alam niyang masisiyahan pa rin siya sa buhay sa tulong ng kayamanan ng kanilang pamilya, at mas mainam pa ito kaysa mamatay na lamang. Lumala at naging masalimuot na ang sitwasyon, at ayaw nang isugal pa ni Brody ang natitira niyang buhay sa walang saysay na bagay. Alam niyang hindi siya kapantay ni Leon, at ang tanging maaari na lamang niyang gawin ay umasa na balang araw ay mapaslang nina Anson at Jacob si Leon. Tama iyan. Hindi siya hahayaang makaligtas nina Ginoong Lowe at Ginoong Collins. Tumango si Samuel at nagpa siyang isantabi muna ang kanyang matinding galit kay Leon. Marilyn, nasugatan si Brody dahil sa iyo, kaya ipinagkakatiwala ko siya sa pangangalaga mo hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. Siguraduhin mong aalagaan mo siya ng mabuti. Kung tatangkain mo siyang saktan o pabayaan, wawasakin ko ang buong pamilyang Manson. Maaaring hindi ko kayang patayin si Leon, ngunit ang lipulin ng mga Manson ay hindi naman mahirap para sa akin. Pagbabanta ni Samuel. Huwag po kayong mag-alala, ama. Aalagaan ko ng mabuti si Brody. Hinding-hindi ko siya iiwan. Pangako ni Marilyn habang nanginginig sa takot. Mabuti. Alam kong matagal mo nang ninanais na makapasok sa pamilyang ito. Dahil dinadala mo na ang anak ni Brody sa iyong sinapupunan, maaari na kayong magpakasal sa sandaling gumaling na siya. Sabi ni Samuel. Tumakas na noon at lihim na nagsama sina Brody at Marilyn, ngunit hindi sila nagkaroon ng kasal dahil hindi sila sinang-ayunan ni Samuel. Ngayong nawala na ng kakayahang magkaanak si Brody, ang dinadala ni Marilyn na lamang ang magiging tanging anak na maaaring magkaroon si Brody, kaya naman wala nang nagawa si Samuel kundi pumayag sa kanilang pagsasama. Para sa kapakanan ng kanyang anak, siniguro niyang gamitin ang pamilya ni Marilyn bilang panakot upang masiguro niyang hinding-hindi ito aalis sa tabi ni Brody. Opo, mapait na bulong ni Marilyn. Ang makapagpakasal kay Brody ang kanyang pinakamalaking pangarap noon, ngunit sa pagkakataong ito ay wala man lang siyang naramdamang tuwa.
Nawala na ang pagkalalaki ni Brody at nakulong na naman siya sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Mas sana kung nanatili na lamang ako kay Leon. Kahit paano ay buo pa naman siya bilang lalaki, isip niya. Ngunit hindi, nagbago na si Leon at hindi na siya ang ulilang walang maipagmamalaki na kilala ko noon. Siya ay naging isang taong mas makapangyarihan pa kaysa sa mga Sullivan. Kung alam ko lamang na may kakayahan siyang umabot sa ganitong antas. Puno ng pagsisisi, napagtanto niyang huli na ang lahat upang baguhin pa ang anumang bagay. Hinding-hindi siya pakakawala ni Samuel at nakadikit na ang kanyang kapalaran kay Brody habang buhay. Marahil ay ito ang kabayaran ng mga nagawa ko, isip niya. Sa mga sumunod na araw, inanunsyo ng pamilyang Shear na magtatatag sila ng bagong kumpanyang panggamot na tatawaging Synth-Ion Group. Gaganapin ang formal na pagbubukas nito sa loob ng 3 araw, at ang mga produktong tulad ng enerhiyang pampalakas, pampaganda ng anyo, at pampahaba ng buhay ang magiging pangunahing ibebenta. Inilaan ng pamilyang Shear ang lahat ng kanilang yaman at kakayahan upang ipakilala ito sa iba't ibang paraan, at inimbitahan ang lahat ng matataas na tao mula sa iba't ibang angkan na dumalo sa seremonya. Parang kidlat na tumama ang balitang ito sa buong lungsod ng Springfield. Bagamat marami sa mga pamilya ang walang interes sa bagong negosyong panggamot, ang mga sinasabing himalang bisa ng mga gamot na ipinagmamalaki ng mga Shear ay labis na nakagulat sa lahat. Walang makapagsabi kung totoo ba o hindi ang mga pahayag ng mga Shear. Gayunpaman, nagtagumpay ang pagsisikap ng mga Shear na pukawin ang kuryusidad ng mga maaaring maging mamimili, at natiyak nito ang matibay na simula para sa kanilang bagong kumpanya. Samantala, sa tahanan ng pamilyang Young, gumuguhit ng mga titik si nakatatandang Young nang mabilis na pumasok si Gilbert. Ama, nakatanggap kami ng paanyaya mula sa mga Shear na hinihiling na dumalo kami sa pagbubukas ng Synth-Ion Group bukas. Iniabot ni Gilbert ang paanyaya kay nakatatandang Young. Synth-Ion Group, naguguluhang ibinaba ni nakatatandang Young ang kanyang panulat. Ang Synth-Ion Group ay ang bagong kumpanyang panggamot na itinatatag ng mga Shear. Layo nilang magbenta ng mga gamot tulad ng enerhiyang pampalakas, pampaganda ng anyo, at pampahaba ng buhay. Maikling ipinaliwanag ni Gilbert ang tungkol sa Synth-Ion Group, pati na rin ang mga sinasabing bisa ng kanilang mga produkto. Maaari bang mapabilis talaga ng enerhiyang pampalakas ang pag-unlad ng pagsasanay ng mga alagad ng sining ng pakikipaglaban? Sigurado ka ba sa iyong narinig? Gulat na tumayo mula sa kanyang upuan si nakatatandang Young. Hindi ko matiyak kung totoo ito, ngunit walang madaling paraan sa pagsasanay at wala pa akong narinig na anumang gamot na nakapagpapabilas ng pag-unlad. Sa aking palagay ay isa lamang itong paraan ng mga Shear upang makakuha ng atensyon para sa kanilang bagong kumpanya. Sabi ni Gilbert. Totoo yan, maaari ng ganoon. Tumango si nakatatandang Young. Narinig niya noon na ang sining ng paggawa ng gamot ay isang kakayahang naging tanyag at makapangyarihan sa daigdig noong sinaunang panahon, at marami umanong makapangyarihang gamot noon, ngunit tila malabong magkaroon nito sa kasalukuyan. Ama, kung ito ay paraan lamang nila upang makakuha ng pansin, wala naman palang saysay na pumunta tayo doon. Magpapadala pa rin ba tayo ng kinatawan sa okasyon? Nanatiling tahimik at nag-isip muna si nakatatandang Young bago sumagot. Narinig ko na ang elegante group ni Iris ay nakikipagtulungan sa pamilyang Shear nitong mga nakaraang araw. Dahil nag-abot sa atin ng paanyaya ang mga Shear, hindi tayo maaaring hindi humarap. Ang 4 na dakilang angkan ay mga magkakatunggali, at bihirang makitang nasa iisang pagtitipon ng mga ito, maliban na lamang kung may mahalagang dahilan o okasyon. Si Gilbert ang tagapagmana ng pamilyang Young at dahil siya ang kinikilalang pinuno sa mga kabilang sa ikalawang henerasyon ng angkan, mas mataas ang pagtingin at paggalang sa kanya kaysa sa sinuman mula sa ikatlong henerasyon. Nagpasya si nakatatandang Young na ipakita ang paggalang sa mga Shear sa pamamagitan ng pagpapadala kay Gilbert sa seremonya. Sige po ama, mayroon pa po akong sasabihin. May pag-aalin lang ang wika ni Gilbert habang seryoso ang mukha. Ilang araw na ang nakalilipas, ginamit ni Iris ang kapangyarihan ng ating pamilya upang tulungan ang batang iyon na si Leon Wolf, at sa palagay ko ay hindi maganda ang ibig sabihin nito. Nalaman lamang niya na ginamit ni Iris ang impluwensya ng pamilya upang tumulong sa paghahanap ng isang tao para kay Leon,
ngunit hindi niya alam ang iba pang mga detalye. Laging matigas ang ulo ni Iris at tumatangging umasa sa pamilyang Young dahil sa hindi maayos nilang ugnayan ni Gilbert, ngunit sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng exception alang-alang kay Leon. Sapat na upang ipahiwatig na labis itong ikinababahala ni Gilbert. Nangyari ba ang ganyang bagay? Gulat na tanong ni nakatatandang Young. Kilala niya si Iris at kung handa itong gumawa ng bagay na hindi niya karaniwang ginagawa para kay Leon, nangangahulugan lamang ito na may natatanging puwang si Leon sa puso ng dalaga. Ama, si Leon ay isang ulilang hiwalay sa asawa, walang matibay na pinagmulan, at walang kapangyarihan. Sa anumang paraan ay hindi siya karapat-dapat para kay Iris. Kailangan nating makialam bago pa mahuli ang lahat at mapahamak si Iris dahil sa kanya. Nagmamadaling sabi ni Gilbert, kung hindi lamang siya pinigil ni nakatatandang Young, matagal na niyang ginawa ng paraan si Leon dahil hinding-hindi niya hahayaang manatili sa tabi ng kanyang anak ang isang taong walang silbi. Huwag kang mag-alala, ayos lamang iyan. Malungkot at mapanglo ang kabataan ni Iris, kaya mabuti na rin at nakahanap siya ng kaibigan. Sabi ni nakatatandang Young. Maaaring totoo iyan, ngunit kailangan pa rin nating maging maingat. Si Leon Wolf ay isang hamak na ulila na at naging may asawa na noon. Kung magsimulang magkagusto si Iris sa kanya, magiging katawa-tawa ang pamilyang Young sa buong lungsod ng Springfield. Nag-aalalang wika ni Gilbert. Malamang ay ganoon nga, nag-aalin ang bulong ni nakatatandang Young. Laging puno ng pagmamalaki at matalino ang kanyang apo, kaya tila hindi ka panipaniwala na umibig ito sa ganyang uri ng lalaki. Gayunpaman, nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang paniniwala habang nakikitang lalong nagiging malapit sina Iris at Leon sa isa't isa. Ama, kailangan nating maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Wala pang sapat na karanasan si Iris sa mga usapin ng damdamin at madali siyang maloko. Nangangamba akong baka gamitin lamang siya ni Leon upang makalapit sa atin at makakuha ng anumang pakinabang. Kapag nangyari iyon, walang ibang magiging dulo nito kundi ang masaktan lamang si Iris. Patuloy ni Gilbert. Nakumbinsi na rin, sinabi ni nakatatandang Young. Tama ka, may katotohanan ang iyong sinasabi. Bagamat wala naman siyang pakialam kung sino ang magustuhan ni Iris, sadyang napakalayo naman ni Leon sa antas na nararapat para sa kanyang apo. Opo, magiging maingat po ako, tumanggo si Gilbert bago umalis. Samantala, sa mansyon ng Hari ng Timog, ang ama ni Fane na si Vincent Paul ay nakatanggap din ng paanyaya mula sa pamilyang Shear. Ang enerhiyang pampulakas, ano bang binabalak ng mga Shear? Sinasabi ba nilang nakagagawa sila ng mga makapangyarihang gamot na makakapagpatuloy sa pag-angat ng antas ng mga alagad ng sining ng pakikipaglaban? Namamanghang nakatitig si Vincent sa paanyaya. Ama, totoo po iyan. Nakita ko na mismo ang enerhiyang pampulakas at nakakain na rin ako ng isa. Parang salamangka ang bisa nito. Sabi ni Fane, mula nang matikman niya ang gamot na iyon, hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Ang paglulunsad ng mga Shear sa mga gamot bilang isang pangkalakal ay patunay na hindi nagsinungaling sa kanya si Leon. Hindi pa man ito opisyal na ibinebenta ng mga Shear, paano ka nakakain nito? Pagtatanong ni Vincent. Ibinigay sa akin ni Leon ang isa. Sagot ni Fane. Sino itong Leon? Mula ba siya sa pamilyang Shear? Lalo pang naguluhan si Vincent. Sa kanyang pagkakaalam, walang sinumang nagngangalang Leon sa loob ng pamilyang Shear, o kahit sa alinmang pamilya sa lungsod ng Springfield. Hindi po siya kabilang sa pamilyang Shear, ngunit may napakalapit siyang ugnayan sa kanila. Paliwanag ni Fane, bagamat kilala niya si Leon, wala siyang kaalam-alam tungkol sa tunay na pinagmulan nito, at hindi rin niya tiyak kung ano ang katangian ng samahan ni na Leon at mga Shear. Dahil dito, wala siyang maibigay na mas detalyadong paliwanag sa kanyang ama. Marami nang naranasan si Vincent at agad niyang nahalata na kulang ang nalalaman ng kanyang anak tungkol sa bagay na ito. Fane, napakabata mo pa marahil ay naloko ka na. Hindi po, tapat po ang aking sinasabi at totoo ang lahat ng iyan. Pagtatanggol ni Fane habang nahihirapang ipaliwanag ang kanyang punto. Sige na, totoo man o hindi, ikaw ang kakatawan sa akin sa seremonya ng pagbubukas. Bukas at alamin mo kung ano talaga ang nilalaman ng isip ng mga Shear. Winasiwas ni Vincent ang kanyang kamay bilang hudyat na tapos na ang usapan.
Ang mga sinasabing bisa ng enerhiyang pampalakas ay tila labis na kahanga-hanga, at sa palagay ni Vincent ay isa lamang itong paraan ng pamilyang Shear upang makabuo ng interes. Bilang hari ng Timog, ayaw niyang mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na tila walang katotohanan, at itinuturing niyang sapat na karangalan na ang pagpapadala ng kanyang anak para sa mga Shear. Sige po, nag-aalin lang ang sagot ni Fane sa sariling pasya na mag-uuwi ng enerhiyang pampalakas upang mapatunayang nagsasabi siya ng totoo. Samantala, ang hari ng Hilaga at ang pamilyang Collins ay nakatanggap din ng paanyaya mula sa pamilyang Shear. Karamihan ay nagtatalo kung paniniwalaan ba ang sinasabing kakayahan ng enerhiyang pampalakas ayon sa pahayag ng mga Shear, at nagpasya lamang silang magpadala ng mga kinatawan mula sa mga nakababatang henerasyon upang dumalo sa okasyon. Sa umaga ng seremonya ng pagbubukas ng Synth Ion Group, sumakay si Leon kasama si Iris patungo sa lugar ng gaganapan. Ang Elegante Group ay isa sa mga kasosyo ng pamilyang Shear at personal na nakatanggap ng paanyaya si Iris, na sinang-ayunan naman ni Leon dahil magagamit din niya ito para sa kanyang mga layunin. Sa loob ng bulwagan, ginawang isang malawak na pagtitipong pangkalakalan ng pamilyang Shear ang lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga tao. Maraming alagad ng sining ng pakikipaglaban mula sa iba't ibang angkan ang naroon, na naakit at dumalo dahil sa usap-usapan tungkol sa enerhiyang pampalakas. Ang mga negosyante at miyembro ng mayayamang pamilya ay naroon para sa enerhiyang pampalakas at pampahaba ng buhay, samantalang ang mga mararangal na kababaihan naman ay dumalo dahil sa pampaganda ng anyo. Puno ng tao ang bulwagan hanggang sa abot ng mata, at namangha si Iris sa kanyang nakita. Talagang naglaan ng malaking pagsisikap ang mga Shear para dito. Sumulyap siya sa paligid at nakita ang napakaraming pamilyar na mukha na nagmula sa mga makapangyarihang angkan. Labis siyang humanga sa tagumpay ng pamilyang Shear na mapagsama ang halos lahat ng mahahalagang tao sa lungsod. Oo, hindi ko rin inaasahang ganito karami ang darating, sabi ni Leon, na humanga rin sa impluwensya ng pamilyang Shear. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng pamilya, alam ni Leon na parang nagsugal sila sa bisa ng mga gamot na ito. Kung mapukaw ng mga ito ang interes ng mga bisita, magiging tanyag agad ang Synth Ion Group sa loob lamang ng isang gabi at matitiyak ang magandang kinabukasan nito. Ngunit kung hindi naman ito makakuha ng kanilang pagsang-ayon, doon na magtatapos ang lahat para sa kumpanya. Isang usaping buhay at kamatayan ito, at hindi maiwasang makaramdam ng kaba si Leon. Ito ang kanyang kauna-unahang pagtatangka sa pagnenegosyo. Sa paglabas ni na Leon at Iris, agad na nakuha ng dalawa ang atensyon ng lahat ng naroon. Si Iris ang kinikilalang pinakamagandang babae sa Springfield at itinuturing na diyosa ng lahat ng lalaki. Nang makita ng mga naroon na kasama at malapit siya sa isang lalaking hindi nila kilala, nagsimula silang maghula kung sino ba naman itong si Leon, at nakatitig sa kanila ng may halong inggit. Kabilang sa mga ito si Anson. Bilang isa sa mga matagal nang humahanga kay Iris, napansin niya ang ugnayan at pagmamahalan sa pagitan ni na Leon at Iris noong nagkita sila sa bahay ni Xander. Labis siyang nainis at nagalit nang makitang muling magkasama ang dalawa. Iris, hindi ko inakalang magkikita tayong muli ng ganito kabilis. Lumapit si Anson kasama ang kanyang mga tauhan at masiglang bumati kay Iris, habang tila hindi nakikita o itinuturing na wala si Leon sa kanyang tabi. Magandang araw Ginoong Collins, malamig na pagbati ni Iris. Kinamumuhian niya ang mga lalaking gaya ni Anson na tila walang seryosong hangarin. Dahil na rin sa dating alitan nito at ni Leon, wala siyang nakikitang dahilan upang maging palakaibigan kay Anson at sumasagot lamang ito ayon sa dikta ng mabuting asal. Iris, alam mo kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo. Bakit hindi tayo lumipat sa lugar na tayong dalawa lamang upang makapag-usap ng mas masinsinan? Malambing ng ngiti ni Anson habang inaabot ang braso ni Iris. Agad na nagdilim ang mukha ni Leon at naisip, sapat na ang kanyang pagwawalang bahala sa akin. Ngunit nang ahas pa siyang hawakan ng aking Iris. Mabilis na humarang si Leon, at inalis ang kamay ni Anson at itinago si Iris sa kanyang likuran. Ginoong Collins, maayos ba ang iyong paningin at isipan? Kasama ko siya. Tanging sa sandaling yun ibinaling ni Anson ang kanyang atensyon kay Leon, na parang ngayon lamang niya ito napansin.
Aba, hindi ba ito ang ulilang si Leon Wolf? Kabanata 400. Batang hamon, paano ka nang ahas na hangarin si Iris gayong isa ka lamang ulila? Mangarap ka na lang sa gabi. Mapang-uyam na sabi ni Anson. Matapos ang mga pangyayari, siniyasat niya ang pinagmula ni Leon at nalaman niyang bukod sa pagiging ulila, kilala pa ito bilang isang taong walang silbi. Gayunpaman, labis pa rin siyang nagtataka kung paano nagawang makipagkaibigan ni Leon sa mga Shear, mga Young, at maging sa anak ng hari ng timog na si Fane. Hindi lang iyan, Ginoong Collins, hindi ninyo alam ang buong katotohanan, ngunit ang dating asawa ng batang ito ay nagtaksil sa kanya at pinalayas pa siya sa kanilang tahanan. Mas may halaga pa nga ang isang aso kaysa sa kanya. Kung ako ang nasa kalagayan niya, matagal ko nang tinapos ang aking buhay. Isang tinig ang umalingaw sa bulwagan habang lumalapit si Jacob kasama ang kanyang mga tauhan, at buong pag-iingat na nakatitig kay Leon. Kaya pala ulila ang batang ito. Niloko at iniwan pa ng asawa. Pagbubukas ito ng Synth Ion Group. Ang lahat ng naririto ay nagmula sa mga makapangyarihan at mayayamang angkan, kaya nagtataka ako kung paano nakapasok ang isang basura na katulad niya. Nagkagulo ang mga tao at buong paghamak na tinitigan si Leon. Kayong dalawa, nagdilim ang mukha ni Iris dahil sa mga narinig at puno siya ng galit sa mga pang-iinsultong kanilang ginagawa. Parehong pinahiya nina Anson at Jacob si Leon sa harap ng madla sa pinakamaselang paraan, at hindi ito matanggap ni Iris. Galit din naman si Leon, ngunit dahil katotohanan ang kanilang mga sinabi, wala siyang masyadong maibigay na sagot. Ano naman kung siya ay ulila? Ang bawat isa ay nagsisimula sa wala. Maraming mga dakilang tao na nagmula sa hamak na kalagayan, ngunit nagtagumpay at nakamit ang karangalan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Kasunod ng isang malakas at puno ng pagmamalaking halakhak, lumabas mula sa likuran ng entablado sina Harvey, Cynthia, at ilang miyembro ng pamilyang Shear. Tama ang sinabi ng kapatid ko. Jacob, Anson, mag-ingat kayo sa inyong mga binibitawang salita. Bisita namin si Leon at kung muling magtatangka kayong siraan siya, pananagutin namin kayo ng lubusan. Babala ni Cynthia. Nanlaki ang mga mata at bamuka ang mga bibig ng lahat sa kanilang paligid habang gulat na gulat sa paraan ng pagtatanggol ni Cynthia kay Leon. Ipinaalam na nina Anson at Jacob sa lahat na ulila si Leon, kaya hindi nila inaasahan na ganito na lamang ang pagtangkilik sa kanya ng mga Shear. Si Cynthia ang kinikilalang ikalawang pinakamagandang babae sa lungsod ng Springfield, isang diyosa na pinapangarap ng bawat lalaki. Dahil nakita nilang malapit si Iris kay Leon at tila handa ring ipagtanggol ito ni Cynthia, ang tingin ng lahat ng lalaki sa bulwagan ay napalitan ng matinding selos at pagkamangha. Tiningnan ni Iris si Cynthia. Bagamat natutuwa siyang ipinagtanggol nito si Leon, naramdaman pa rin niya ang kirot ng selos dahil sa mainit na pagtanggap at atensyon na ipinakita ni Cynthia kay Leon noon pa man. Cynthia, huwag kang masyadong magmalaki. Pumunta kami rito upang dumalo sa pagbubukas ng Synth Ion Group.